Procedural issues, kakulangan ng legal standing at pagbalewala sa doktrina ng Korte. Ito ang ilan sa mga dahilang lumabas sa desisyon ng Korte Suprema kung bakit nito ay binasura ang isang petisyon na humahamon sa legalidad ng PUV Modernization Plan. Si Benji Durango sa sentro ng balita, live. Angelique, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ng isang transport group na humamon sa legalidad ng PUV modernization. Ayon sa 20-page, yan po ay ayon sa petisyon ng Bio Philippines Incorporated. Isa itong oppressive at hindi makatarungan, kaya gusto ni Anselmo Perueg, presidente ng grupo, na ibasura ito ng Korte Suprema. Ayon sa 20-page decision, inilabas ng Korte Suprema nitong Lunes lamang, procedural issues ang naging dahilan kung bakit ito naibasura. Kakulangan ng legal standing at pagbabaliwala sa doctrine of hierarchy of courts. Hindi rin daw nakapag-submit ang Bio ng katibayan na lehitimo silang grupo na mga PUJ operators o mga miyembro nila ay pawang mga operator o driver. Ang mga bagay daw na ito ay dapat na pinag-uusapan muna sa lower court. Isa pang petisyon ay final naman ng grupong Piston noong December 2023 ang naghihintay pa ng desisyon. Bagamat nagbabala pa rin ang grupo na iaapila nila ang desisyon ng Korte Suprema, natuwa pa rin ng LTFRB sa desisyon na ito. Ito po ay lubos na ikinagalak ng LTFRB at ng buong pamunuan ho ng Department of Transportation dahil sa amin pong pananaw, kinikilala po ng Korte ang kahalagahan po ng PUVMP sa ating pagsulong at pag-modernize po ng ating mga pampublikong sasakyan. Angelique, bahagi ng PUV Modernization Program ay ang pagkukonsolidate ng lahat ng PUV operators at gawing kooperatiba o korporasyon ang kanilang samahan. Kapag hindi ito nagawa, ay babawiin ang kanilang prangkisa. Nitong January lamang ay nagutos na ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na i-extend ang PUV consolidation hanggang April 30. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Benji Durango.